週からですね、PJC のスピリチュアルファミリーというシリーズで、教会とは何か、どのように教会を築いていくのか、そのことについてシリーズで話しています。So since last week po, sinimulan po natin yung pagtatalakay regarding to church, yung simbahan, ano ba yung unang simbahan, ano ba yung direksyon, ano ang purpose, bakit nandiyo sa simbahan. So yung series po na yon ang ating itatackle. 毎年毎年ですね、私特に1月は教会のビジョンについて毎回確認するためにね、話をしてるんですけど、So every year po, especially pagdating ng January, yung ating pong vision o direction ng PJC, ito po yung ating dinidiscuss para ma-remind po tayo ano ba yung panukala o yung purpose natin, bakit tayo narito. 今回のこのシリーズはですね、特に普通はですね、メンバーシップの学びの中で学ぶことなんですけども、それを礼拝でメッセージとしています。So regarding sa message sa pag-aaralan ko ngayon, para sabihin natin ito, parang grupo na kung saan matatawag natin membership o member yung isa na papasama sa grupo. Pero yung magkakasama po ito ay nagiging dahilan upang sila ay pumuri. Gagawin po natin itong pagsamba. 特に今日はPJC のコーリングですね、私たちの証明、そして一人一人個人個人が一体神様に対してどのように献身していけばいいのか、その教会の柱について話をしています。 So especially today, ang pag-usapan po natin is regarding sa pillar ng ating simbahan. Yung tinatawag po natin calling. Dahil ang bawat isa, ano ba yung dahilan, ano ba yung dapat na servisyo na ibibigay natin sa Panginoon, depende po yon sa calling na ibinigay sa atin. だから今日のタイトルはですね、PJC の未来設計、これはまた一人一人個人個人の将来にも当てはまると思います。 Kaya nga yung title po ng message natin dito is yung PJC Future Blueprint. So meaning ito po ay blueprint o plano sa bawat isang individual na narito ngayon. それでは聖書の箇所を一箇所みんなで、読んでいきたいと思い So ます。 sabay-sabay po nating basahin yung verse na ito. よろしいですか。マタイ7章24節。 So Matthew chapter 7 verse 24. じゃあ一緒に読みましょう。ワン、ツー、スリー。私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。イエス様はですね、私の言葉を、よく聞く者、そして聞くだけではないですね。その聞いたことの上に、自分の人生を築き上げていく人は、賢い人のよう、賢い、建築家のように、賢く岩の上に家を建てた人のように自分の人生が揺るぎないものになると言われました。 Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus para doon sa mga nakikinig sa Kanya, na yung tao na nakikinig ng Kanyang salita ay isang kagaya ng matalinong tao na ang kanyang bahay ay tinayo sa taas ng bato, na yung bato na yun kahit ano pang bagyong dumating, hindi po ito magagalaw. Yung taong yun na matalino, nakikinig na yung salita, itinayo na ang kanyang bahay ay panghabang buhay. もうどんな建物でも設計図なしで作られた建物はないと思います。 Kahit ano pa mga building sa nating bahay, wala pong itinayo na building na walang plano. 設計図なしで建てた建物もあるかもしれないですけど、住めるような建物になら So ないですね。 maybe meron din sigurong bahay o building na itinayo na walang plano, pero hindi yun ganun kaganda dahil sa wala na siyang plano. 台風とかが来たらすぐぺしゃんこになって潰れてしまう。 Bakit? Kasi pag dumating ang typhoon, madali pong masisira yung bahay na dahil wala nga pong plano. 私たちが本当にもう長く続く、建物を建てたいと思ったらどうしてもしっかりとした完璧な設計図が必要です。 But if you want to have a building na yung pang-matagal na panahon, kailangan ba yung plano? もしくは建物じゃなくても、こういうラップトップコンピューターでも車でもどんなものでも必ず、商品にするものっていうのは必ずデザインと設計がされています。 Not only sa mga building o yung bahay, even the laptop, yung mga sasakyan natin, lahat ng bagay na ating gagawin o gagawin ng isang tao, nararapat na meron isang plano, di ba? そして設計図が完璧であればあるほど、その出来上がる完成品というのはやっぱり完璧です。 Because if our plan is perfect, so mag-base tayo sa plano, sa design na yun, ang ating pong gagawin. Dahil based doon sa perfect na plano, magiging perfect din po yung bagay na gagawin natin. そして私たちの人生も、そして教会を築き上げることも、実は設計図なしでは良い人生、そして本当にゴールに届く人生、ゴールに届く教会を築くことができます。 So the same also in our life, sa ibinan, our church,
Not unless na yung ate o tayo ay merong plano, hindi po magiging maganda ang kahinatnan ng ating buhay. Ganon din po ng ating simbahan na itinayo. だから今からですね、私たち PJC の設計図について話をしたいと思います。 That's why from now on, I would like to discuss to you yung plano, yung sinasabi nating blueprint ng ating simbahan. どのような教会を目指すのかについて今から話をします。 Ngayon, ang i-discuss ko sa inyo is what kind of church ang atin bang ini-aim o gusto natin gawin. しかし同時にですね、個人個人の人生でも設計図が必要です。 Then along with that, yung individual natin, kinakailangan din natin ng blueprint para sa ating sariling individual na pamumuhay. 今日話すことは教会だけのことではなくて、個人個人の人生の目的、ゴール、そして何をなすべきなのか、その証明と賜物の献身についても話をしたいと思います。 So ang aking ibabahagi sa iyo sa araw na ito, hindi lang po yung blueprint regarding sa simbahan, but ito ay para sa ating individual, na ating kabuuan, ano bang kinakailangan natin na maging haligi, ano bang serbisyo ang ating gagawin, ano mga bagay-bagay natin doon, saan ang direksyon, ano ang gusto natin maging. だから教会のことを話しますけれども、同時に個人の自分の人生にもそれを当てはめて考えてください。 So I'm explaining to you, issue blueprint regarding dito sa church, but please apply it also para sa inyong sarili. それでは皆さんにね、先ほど配ったこの教会の設計図ですけれども、これを皆さんに今からちょっと説明をしていきたいと思い So I ます。 would like to discuss to you, distribute po kanina yung blueprint, ito po yung print na yun. まあブループリントなんですけど、プリントするとすごい字がちっちゃくて読めない。 So sabihin na natin blueprint, but yung sabihin natin まあだからちょっと今日メモしてください。 So 大きい文字でね。 lagyan nyo na lang ng malaking そしてですね、 letter para 説明したい mabasa. のは、こっち側が教会のゴールで、一つ一つの色が一つ一つ横の項目に適用されてます。当てはまってます。 So, sa left side, kung tignan natin yung ating blueprint, sa left side, Yung教会です。 yun po Church. yung church. Then, meron po tayong color coding. Yung bawat color, nag-i-inline po dun sa kabila na So, magkaisang color siya. こっちは個人一人一人のね、項目で、これもまた一つ一つ自分個人の人生の目標、目的に、リンクされています。 Then, on the right side, makikita natin ito yung para sa ating individual naman. So, meron siyang mga category o item na nag-i-inline din po yun sa ating sariling buhay. 先週私たちは教会の、ね、教会というのはどのようなものか、すみません、ここおっしゃった、こっちか、ここですね。教会の土台について話しました。それは神を愛し、人を愛し、宣教に生きる。これが教会、すべての教会の土台です。 So, last week, diniscuss ko po sa inyo regarding sa foundation. Kahit ano pa mang uri ng church, ang foundation dapat is love God, love others, and live for mission. 教会の土台は愛以外にありえません。 Aside from love, wala pong ibang foundation ng church. Ibig sabihin, ang foundation ng church is love. どれだけ教会が素晴らしいものでいっぱい満ちてたとしても、土台に愛がなかったら、それは教会ではありません。 Dahil whatever, sabihin natin activities ng mga church na yun, not unless na ang kanilang foundation is love, useless po yung だから simbahan. 個人でも考えてみてください。どれだけ自分が奉仕をしても、賜物があっても、いろいろね、ビジョンを持って働いたとしても、ね、自分の心の動機はそれは愛であるのか、それとも違うものなのか。 So the same din po sa atin na sa individual na mananampalataya sa ating Panginoon. Not unless na yung love ay nasa ating puso, kahit sabihin na natin yung ating worship, yung ating service, lahat ng ating ginagawa sa simbahan, wala pong kabulan. So please check kung ang foundation ba natin sa ating pananampalataya ay love. どれだけ人にね、立派なアドバイスをしても、聖書を教えても、もしそれが動機が愛でないならば、それは決して良いものは良い結果を生みます。 Dahil kahit ano pa mang ibigay mong advice sa iyong mga kasama o kaibigan, ano pa mang mga tulungan kung wala pong pag-ibig sa ating puso na bilang motibo ng pagbibigay yung paggawa mo na yun, wala po itong だ paggawa. から全てのクリスチャン、全ての教会の土台は愛で、その上に教会が人生が築き上げられる。 That's why all Christians, yung pinaka-foundation po natin talaga is yung love. Then on top of that, makita po natin, yun yung church na nabibuild sa foundation ng love. そして私たち、ね、全てのクリスチャン、全ての教会の、ね、ゴールは
神に栄光を捧げることです。 Then all of us, ang pinaka-goal natin as a Christian is to give glory or to glorify God. 私たちは神に栄光を捧げるために生かされているんですね。 Because that's the purpose kung bakit tayo nabubuhay, bakit tayo gumagawa is to give glory to God. じゃあどのように栄光を捧げるか、それは一つ一つの教会によって一人一人のクリスチャンによって違います。 So ngayon, paano ba mabibigyan ng kalungkuran o mabibigyan ng kalulatian ng ating Diyos sa bawat individual na Kristiyano may iba't iba kong pagtawag o serbisyo na ibinigay sa ね atin? 例えばタッキーはね、オペラをね、歌うことで神様に栄光を捧げる。 So for example, si Taki sa opera, sa kanyang pagkanta, binibigyan niya ng kaluhatian ng Diyos. ね、レンズ、多分アニメ Those parents naman, using his gift sa animation, mabibigyan din niya ng kaluhatian まあ、 ng だけど Diyos. ね、実際にこの日本人が書いたアニメをね、世界中でね、バイブルのアニメとして用いられて、一人一人の賜物に応じて神様が用いていきますよね。 But of course, yung gumawa din ng anime, na mayroon ng Bible, na mayroong animation, nakapagbibig kasi worldwide, nababasa na nila yung Biblia sa pamamagitan ng animation. So ang point is, bawat isa, kung anong gift na ibinigay sa atin, magagamit po natin yun. ある人はコンピューターが得意、コンピューターを通して、ね、神様に栄光を捧げています。 So meron ding tao na ang kanya expertise is sa computer. Using the computer, yung gift na sa computer, pwede rin niya mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Bluetooth 知ってますよね、Bluetooth。あれはね、昔、まあ、ビクトリーのクリスチャン、ビクトリークリスチャンフェローシップに所属していた日本人のパスターがあれ作って開発したんですね。 Yung Bluetooth, alam niyo yun, di ba? Yung Bluetooth na yun, Christian. Victory Christian. まあ、今違うんですけど、 Before kasi, yung pastor na yun is a Victory ジャパニーズ Japanese, he's a Japanese Victory member, wala na daw ata ngayon. Siya yung nag-invent ng Bluetooth na で日 yun. 本で伝道したんですけどね、教会は全然うまくいかなかった。 Then he went to mission sa Japan, but he was not become successful. だけどダメだったけど、Bluetooth を開発して世界中で売れて、ね、そのお金で立派な教会ができてました。 But kahit na siya nag-mission, nung using yung gift niya as a Bluetooth, yung Bluetooth na yun is nag-worldwide siya na benta, di ba? Using yung pera na yun, tingnan mo, nakapagpatayo na siya ng simbahan. 誰かいないですけど、非常識にそういう。 Using yung Bluetooth na gift. まあ、一人一人ね、その証明と賜物が違っても、それは全て神様に栄光を捧げるために与えられている The point is yung gift ng bawat isa sa atin magkakaiba. Using yung gift na bigay sa atin, magagamit natin po yun para bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. そしてまあ、今日は言わないんですけども、その、ね、神様に栄光を捧げるために私たちを導く力があります。それは、ね、またおっしゃった。御言葉と聖霊とビジョン、これが教会を導く力です、 So ね。 today, hindi ko po ito di-discuss ito, pero kailangan natin ng power para mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos using yung ating mag-gift. Yun po yung Word, Holy Spirit, as well as yung vision. わかりますか？牧師でも信徒でもありません。 Even yung mga pastors はメンバーでもないね。 or それはね、聖霊に満たされた牧師、聖霊に満たされたメンバーが教会を導いていかなければならない。 kasi ang bawat pastor o maging member man, not unless na siya ay may power o may gagay ng Holy Spirit, wala po siyang ganong kapangyarihan. まあ、そして今からうちの PJC のビジョンについて話しますけれども、 PJC は、ね、ここで教会をスタートした時から3つのビジョンが与えられています。神と人との架け橋となる、人と人との架け橋となる、日本とフィリピンの架け橋となる、これがこの3つが今日 PJC に与えられているビジョンです。 So from now on, I would like to discuss to you yung pinaka-vision, which is alam na natin, ito yung vision ng PJC. Ito yung maging tulay between tao sa tao, tulay o bridge between tao at sa Diyos, saka yung tulay o bridge ng Philippines and Japan. ね、今日はこの3つのビジョンをどのようにして私たちが成し遂げていくのか、その3つのビジョンに対する5つの証明ですね。この5つの証明と個人的な献身、個人個人のゴール、それについて今日はお話ししたいと思います。 So today, I would like to discuss to you yung tatlo po na yun na vision natin. Paano natin ito ngayon magagampanan sa pamagitan ng mga calling na ibinigay sa atin. So meron akong 5 na i-share sa inyo, which is yun yung calling o service na ibinigay sa atin na magagamit natin.
それでは今日はその PJC の5つのコーリングと、私たちの証明と私たち個人個人の献身について話をしたいと思います。 So now, I would like to discuss to you yung 5 callings or mga dedication ng bawat isa sa atin. じゃあですね、この5つの証明と私たちの献身と書いてますけれども、私たちの教会が一番大切にしていること、それが5つの証明ですね。 So, ito po yung sinasabi natin, although may sinasabi kong 5 na PJC calling or our dedication for us bilang individual. Ano ba yung pinakamahalaga dito sa 5 na ito na kinakailangan natin gawin? じゃあ1つ目、 Number 1. 1つ目じゃないね、ここにちょっとずらっと書きましたね。神と人との架け橋になるというのは、これから見たら分かるかな、ね、礼拝、ワーシップですね。 So ito po, hindi po, sinulat ko na po dito lahat. Ito po yung sinasabi. Una is yung bridge between God and person. Unang-una po ang gagawin natin is yung worship. ね、ワーシップ、そして、ね、交わり、成熟、奉仕、宣教、これについて今日話していき So ます。 number 2 is fellowship, maturity, ministry at saka yung mission. はい、じゃあナンバーワン、神と人との架け橋となるのナンバーワン、まず私たちが一番大切にしたいこと、教会として一番大切にしていること、それは礼拝です。 So you related sa bridge between God and person, yung unang-una na kinakailangan natin is yung worship. 個人にとっては真の礼拝者と、これが、一番大切なことだと思います。 So for the church, kinakailangan ng worship, but for the individual, tayo ay maging isang true worshipers. この私たちの教会のビジョンですね、神と人との架け橋となるというのは、ね、神様と人との間を私たち教会がつないで結ぶということですね。 So this is our vision na yung maging tulay tayo between God at saka yung person o yung mananampalataya. ね、伝道にはいろんな方法があります。伝道、エヴァンジェリ Kasi for the evangelism or yung mission, may iba't ibang pamamaraan. しかしですね、礼拝ほど神様を明かしするものはありません。 Pero aside, worship yun aside sa ating pagtestify, wala na tapo tayong ibang dapat gawin. 本当の心からの礼拝はですね、人々がそれを見るときに頭ではなくて心で、ここに神様が生きているということを感じるんですね。 Bakit? Dahil yung sinasabi nating worship, pag ikaw mismo makita ng iba ng iyong pagsamba sa Panginoon ay bukal sa iyong puso, o tunay na pagsamba mo na sa iyong puso, pag nakita ng iba yun, makita na yung katotohanan na tunay na nasa iyo nga ang Panginoon. いつも読むところですけれども、このヨハネのね、4章の23節、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるから。 Ito yung lagi natin binabasa, John 4:23, sabi dito, "A time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks." 真の礼拝とはどういうことでしょう。 Ano ba ibig sabihin ng true worship? ね、霊と誠によって礼拝すると言ってますけども、 So sinasabi dito na tayo pupuri sa katotohanan at sa espiritu. それはどんな時でも真心から神様に感謝を捧げ、賛美を捧げ、そして喜んで生きるということが、ね、真の礼拝の姿です。 Ang sinasabi dito na worship o yung true spiritual worship, ito po yung whatever the circumstances, tayo po ay pumupuri na may kagalakan, tayo po ay pumupuri na may pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus, kahit ano pa mang bagay ating kinakaharap. 真の礼拝というのはですね、その、ね、礼拝の行為自体ではなくて、ね、礼拝の行為自体ではなくて、礼拝者の生き方が礼拝なんですね。 Dahil yung sinasabing worship dito, hindi po ito yung ginagawa ng tao na pinapakita, kundi ito mismo yung buhay ng mananampalataya o yung sumasambang mananampalataya. だから教会に来た時だけ心から神様を礼拝する、これは、ね、真の礼拝者ではありません。 Dahil hindi mo masasabi na yung mananampalataya, pag pupunta siya ng church, tunay nga siyang pupunta o sasamba pag nandito lang sa church. Yun po ay hindi tunay na pagsamba sa Panginoon. 会社で働いている時も、学校にいる時にも、家で、ね、休んでいる時でも、ね、自分のもうね、
経済を計算していても、ね、食べ物や、着るもの、飲むもの、住むところ、そういう心配をしていたとしても、どんな時でも神様に感謝を持って喜びを持って生きる、これが礼拝者の生き方。 Dahil ang tunay na mananampalataya o tunay na mananamba, yun po yung sumasamba sa Diyos na may kagalakan kahit anong pamang circumstances ang kinakarap niya sa buhay. Nasa job man siya, nasa eskwelahan, nandun man siya sa economical o financial na problema. Kahit nag-compute siya, wala na siya natitirang pera, nandun pa rin yung kagalakan, nandun pa rin yung kanyang kasiyahan upang pumuri at sumamba sa ating Diyos. その礼拝の目的というのは、ね、私たちの最終ゴール、神様に栄光を捧げることですよね。The last of the final objectives of our worship is to give glory to God. そしたら本当の礼拝者、真の礼拝者というのは、ね、あらゆることを通して神様に栄光を捧げようとします。That's why the true worshiper or the real worship is whatever the circumstances, meron man yung taong yun, patuloy pa rin ang kanyang papuri at pagsamba sa kanyang Diyos. 会社で一生懸命仕事をしていても、このことを通して神様に栄光を捧げたいと願います。 Even the person is very busy na gumagawa sa full effort sa kanyang trabaho, yung kanyang puso at kaisipan ay nandun pa rin sa ating Panginoong Diyos na magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. だから誰もが嫌がるような仕事でも、真の礼拝者は心から喜んですることができます。 Kahit na ayaw pa nung sino pa mang tao na tumanggap ng trabaho yun, yung tunay ng panampalataya, pag ito'y nasa kanya, nandun pa rin magalakan at pasasalamat sa kanyang puso patungkol sa kanyang Diyos. で、奥さんたちは毎日ね、掃除をして洗濯をして、何のためにこんなことやって家族から誰も感謝されない、ね、そう思うかもしれないけども、それを喜んで神様の栄光のために、ね、感謝を持って喜んですることができます。 Dahil yung ating mga asawa, kahit na stress na bahay, walang ginagawa kundi maglinis at gumawa para sa kanilang pamilya. Marahil yung asawa niyo, wala man na nagpapasalamat sa kanya, pero sa kanyang puso, naroon pa rin yung kanyang sinasabi pag-ibig. Yun po yung sinasabi na tunay ng pagsamba dahil ang kanyang puso ay nakatuon pa rin sa kanyang Diyos kahit ano pa man ang kanyang ginagawa. 自分が貧乏でも住んでいるところが汚くても、ね、どんな状況でも神様にいつも、ああ神様、今日もありがとうございます。今日もね、あなたに良いものすべてを与えてくださいました。そのように生きることが真の礼拝者の生き方です。 Makikita natin yung tunay na pagsamba o yung tunay na pagpupuri sa Panginoon. Sa kahit yung tao ito'y namumuhay sa kahirapan. Wala siyang bayo. Kahit sabihin na natin lahat ng kahirapan kanya dinal. Pero sa kanyang puso, nandun pa rin yung pasasal. Lord, salamat sa araw na ito. Kami merong pagkain. Salamat sa araw na ito. Meron kaming buhay. Yun po yung sinasabing tunay na mananampalataya. Tunay na mananamba. 私たちの教会が一番大切にしたいこと、それは私たちが真の礼拝者となることです。 So, yung pinaka-main objectives natin dito sa simbahan is tayo po ay maging isang tunay o true worshipers of God. どんな小さなことでも、ね、心から神様に栄光を捧げるために私たちはしていきたい。 So, whatever small mga bagay na nasa atin, kahit nakalitlit ang bagay na nasa, yung ating puso ay laging puno ng kagalakan at pasasalamat sa ating Diyos. Yun po yung tunay na mananampalataya. だからぜひ皆さんも、ね、仕事をすることも勉強することも、ね、食べることも飲むことも話すことも神様の栄光のためにしてください。 So, sana ang bawat isa sa atin, please, kahit na nagtatrabaho ka, nasa eskwela, kahit ano pa mang mga bagay, ano pa mang mga circumstances na natin kinakarap sa buhay, ang pasasalamat, ang papuri, ay laging manatili sa atin. ね、皆さん分かりましたか？ So, naiintindihan po natin yun. ね、もしそうだとしたら今までね、悪口ばっかり言ってた、文句ばっかり言ってた、もう栄光じゃないので、ね、今度は本当に感謝すること、人を褒めること、励ますこと、そうね、そういうふうに生きていきましょう。 So, dati na gawin natin, kung dati man wala tayong mga pinag-usapan natin yung mga bagay-bagay na ibang tao, gawin natin yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa Diyos, yun ang gamitin natin yung ating oras sa pang-araw-araw na buhay. じゃあ2番目ですね。人と人との架け橋となるこのビジョンのために私たちが何ができるか、それは交わりです。 So number 2, ito po yung bridge between person and person. Ito po yung sinasabi nating fellowship. 私たちの教会は、交わりを、ね、立て上げるため、築くために、ね、神様に証明を与えられています。 So our church, binigyan po ng Diyos ng calling para magkaroon tayo ng fellowship na lahat ng mga member dito sa church magkaroon ng malapit na relationship. 個人個人としては神様の家族の一員となる、これが一人一人の献身ですね。 On the other hand, yung individual naman, ito po yung ating service
o yung dedication na tayo ay maging miyembro ng family ng Diyos. じゃあみんなで一緒に声を合わせて読みましょ So, basahin う。エ po ペソ natin エペソ書2章19節。 Ephesians 2, chapter na, verse 19. 1、2、3。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でもギリシャでもない、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。ね、聖書は私たち教会を神の家族と呼んでいます。 So, in the Bible, nasulat po na tayo bilang mananampalataya ay family ng Diyos. よく神の家族と聞き慣れているので何のことか忘れてしまいます。 So, we are so familiar, parang over-familiarize na natin yung word na we are family of God, we are family of God. Kaya hindi na natin halos naintindihan ano bang tunay na kahulugan ng family of God. 家族というのは人間関係のことを言う。 So, the word family, ito po yung relationship between person to person. 教会に対してあなた方の人間関係は家族なんだということですね。 So, sinasabi sa church na yung relationship natin, ang tawag po doon is family. この世の中で家族関係だけがものを共有し合って生きています。 Dito sa ating mundong ito, yung kumukuha po ng common o yung pinagkakaisa isang bagay sa isang lugar, yun po ang magkapamilya lamang. 自分を犠牲にしても自分に利益がなくても子供のために親のため兄弟のためにね物を分け合って生きています。 So dito po, yung isang miyembro ng family na ito, kahit nagsasakripisyo siya, kahit wala siyang bagay na makuha, ang importante makapagbigay siya ng serbisyo para sa kanyang anak, para sa kanyang magulang, para sa kanyang pamilya. 自分と同じように隣人を愛しなさい。これが本当にできているのは家族関係だけです。 Yung sinasabi nito, love your neighbor as you love yourself, nangyayari lang po ito sa pamilya o sa family. 今日ね、聖書はね、教会がその家族になりなさいと言ってるんですね。 So sinasabi dito sa Biblia na tayo ay maging isang family. ね、しかし皆さん、ね、よくよく考えてください。私たちそのようになれるでしょうか。 However, please, isipin po natin, tayo po ay nagiging kagaya ng isang pamilya na sinasabi sa Biblia. 神様は一体私たちにどんなことを期待しているのか。 So how about in the factory, sabihin natin sa company, ano ba yung expect natin mga bagay-bagay doon? 教会が家族となりなさいっていうんじゃなくて、神の家族になりなさいと言ってるんですね。 Ang sinasabi rin sa Biblia, hindi po tayo magiging isang simbahan, but magiging isang family of God. 神というのは父、子、聖霊という完璧な、ね、関係、3人の関係を築いています。 So pag sinabi mo rito God, kasi merong tatlong persona na sinasabi, ito yung Father, ito yung Son, at saka yung Holy Spirit, pero sila po ay iisa. その家族の中にあなたたちが入りなさいということ。 Ito yung sinasabing family sa Biblia. So yung family na ito, nandun po tayo papasok. 私たちの天のお父さんは自分の家族を作るために人間を作ったんですね。 Our Heavenly Father, para po tayo magkaroon ng family, human family, kaya niya nilikha din po yung human being. そして父と子と聖霊のこの家族の中にあなた方が入ってきなさい。これが神の家族ということです。 Then, ito yung sinasabi niya na between Father, Son, and the Holy Spirit, yung sinasabing family, tayo din po ay papasok doon bilang maging pamilya. ね、もし天のお父様が自分のお父さんだったらどのように素晴らしい家庭でしょうか。 Isipin natin, paano po kaya, gaano kaya kaganda ang isang pamilya kung ang ating Diyos Ama ang siyang ating pinakaama. その家族の中にいつも愛、喜び、平和、一致が溢れていると思います。 So marahil maisip natin na doon sa family, ang laging nangingibawa yung pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa. その家族のことを神の家族と聖書で言っているんです、 So yung sinasabi dito, family, ito po yung family of God. 今のこの、現代の社会というのはどこの国に行っても家族関係が壊れている時 So 代。 in our present society, wherever you go, makikita natin na yung family halos sira. Ibig sabihin, ikalat-kalat. 家族が壊れているので、本当の愛というものを学んでいません。 So pag sinabi natin broken family, ibig sabihin, hindi po nangihibabaw doon yung pag-ibig. 人間一人一人がみんな孤独で生きている。 Ang nangyayari doon is namumuhay sila individually. だけど心の中でどこか、利益抜きで、いろいろな経済とか仕事とか抜きで、本当に信頼し合い、愛し合える人間関係を人は求めていますね。 However,
yung puso ng isang mananampalataya, regardless doon sa advantage o income na makukuha niya, yung sakripisyo na nasa kanya, yun po ay nagbibigay para mabuo muli ang pamilya. 教会はそのような人たちの家になるために神様が築いたんです。 Ito po yung hinahangan ng Diyos na nawa ang bawat isang miyembro ng pamilya maging kagaya ng tao ito. 私たちね、スモールグループ毎週やってます。そしてね、今度はピクニック土曜日にも行きます。映画会とかもやります。こういうことをやるのは、ね、何のためかというと、私たちが、ね、神様を知らない人たちの、ね、間に橋を築くためです。 So, why we are doing yung ating home church, sabihin na natin yung small group after the church, may mga picnic tayo, mga outing na ginagawa. Yung purpose po noon is para makapag-build tayo ng relationship, hindi lamang sa atin, kundi yung ibang mga tao na sasama sa atin. 私たちがいつでも連絡を取れる、そのような関係の橋を築いていくときに、何かあったとき、苦しいとき、悲しいとき、問題があったときに、人々がその橋を通って私たちのところに連絡してくる、私たちのところにやってくるためですね。 Then once nakilala na natin, establish na natin yung network doon sa taong yun, ano man ang mga problema o suliranon, pangailangan ng tao, pwede niyang ibahagi sa atin at tayo magiging daan para siya ngayon mabigyan natin ng payo, mabigyan natin ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating mga advice sa kanya. 皆さんそれぞれね、一人一人、ね、自分にしかない人間関係を持っていると思います。 So iniisip, karamihan siguro natin, iniisip natin na tayo, nasa isip na natin is magkaroon lang tayo talaga ng isang pamilya. ね、自分の家族、親戚、そして友人、会社の仲間、ね、いろんな人間関係、ね、1人、10人、20人、30人ぐらいは持っていると思いますね。 At marahil ang bawat isang titignan natin, may sarili lang tayong pamilya na sinasabi natin, di ba? Sabihin na natin 10 katao, 20 katao, 30 katao. Ito po yung mga tao na ating nakakahalubilo kung na-establish na natin yung relasyon sa pang-araw-araw nating buhay. 携帯電話の中にコンタクトね、50人以上コンタクトナンバーが入っている人。 Halimbawa na lang sa ating cellphone o ating mga contact person. Sino rito yung more than 50 person na merong contact sa ating mga cellphone? 50, more than 50. あれほとんどみんな友達いないですか So, lahat ba walang mga kaibigan? ね、Facebook でじゃあ100人以上友達がいる人。 So, for sa Facebook, more than 100 friends. ね、私たちね、たくさんのこういう人間関係が与えられてるんです。 So, for us, it's really given na magkaroon tayo ng network na mas maraming mga network sa tao. 神様はなぜそれを与えているかというと、その人間関係を通して私たちの交わりの中に入ってきた。 Bakit ibinibigay ito ng Diyos sa atin? Para yung mga tao na yon, nakakontak na natin is madala natin sila sa pamilya ng Diyos. どうぞその橋を、ね、人間関係の橋を通して神様を伝えてください。 So please, gamitin po natin yung mga network natin na yon para yung relasyon o yung mga tao yung madala natin sila. That magagamit natin bilang bridge yung ating relationship sa kanila at madala natin sila sa Diyos. ほとんど全てのノンクリスチャンたちはクリスチャンとの人間関係を通して交わりを通して神様を知るようになります。 So karamihan po yun ng mga non-Christian, dapat makilala nila ang Diyos sa pamagitan natin. Tayo magiging tulay para sila ay madala pabalik sa Diyos. だから私たちがこの PJC が大切にしていることは神の家族の交わりをここに築く。 So this is the reason kung bakit pinapahalagahan natin yung ating fellowship dito sa PJC para po nga mabuo natin yung relationship as a family. 3番目、人と人との架け橋のになるこの3番目は、成熟ですね。 So number 3, ito yung sinasabi natin bridge between person and person. Napapanood po dito yung pangatlo yung maturity. 教会が目指すのは、一人一人成熟、キリストにあって育てるということですけれども、一人一人のビジョンとしてはキリストの見姿になるという。 Although the goal of the church of PDH is maging maturity, maging mature yung ating simbahan, but for the individual believers, dapat is tayo ay maging kagaya ni Kristo. To be like じゃあこの第2コリントの3章18節も一緒に読みましょう。 So sabay-sabay natin basahin yung 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 1、2、3。私たちは皆顔の覆いを取り除けられ、鏡のように主の栄光を反省させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられている。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。 So
私たち人間というのは見ているものに影響されてきますね。 So, karamihan tayo bilang Kristiyano is na-influensyahan lang natin yung mga bagay-bagay na nakikita. 世の中でなぜねこんなにね残酷な事件がだんだん増えているんでしょう。 Halimbawa, bakit napakarami mga cruel, sabihin natin masamang mga crime na nangyayari sa libutan? 2、30年前はですねホラームービーとかねああいうオカルトムービーとかほとんどそんなのはありませんでした。ほら、because 30 years ago, parang wala pa mga horror movie. Wala pang parang pinapalabas ng mga crime na napapanood na influensyahan sa ang ating generasyon ngayon. みんなそれを見ているので心にその種がまかれているのでだんだんそういうことに対しても平気になってしまうんですね。 But in our 残酷なことに対 generation, して so since yung mga tao nakikita nila yung mga bagay-bagay na unti-unti yun ay i-adapt nila sa kanilang mga puso at ito'y ginagawa nila sa pang-araw-araw nila buhay. ゲームとかもね大抵男の子たちの好きなゲームというのは人を殺すゲームですよね。 So どん even どん sa 殺して mga ポイントを games, 取られていくというね。 yung mga lalaki na gustong-gustong laruin is yung mga pumapatay. Yun yung mga games na karamihan na gusto nila. ね、人を殺すのも簡単だし自分が死ぬのもね簡単に思ってしまう。 Bakit? Kasi naiisip nila na sa laro yun, parang napakadaling pumatay ng tao. Sila rin, parang napakadali rin nilang mamatay. で私たちが日本にいた時うちの近所の子供がね3、4年生ぐらいかなもっと上かな5、6年生だったかな3、4年生ぐらいのお兄ちゃんがですねお母さんにこう聞いたんです。お母さん僕たち死んだとしてもまたすぐ生き返るよねって言ったんです。 So before, nung kayo bumalik sa Japan, siguro mga 6, grade 5 o grade 6, narinig ko na sinabi niya sa kanyang nanay, nanay, pag kami namatay ngayon, di ba po babalik din kami ulit dito sa libutan? Ganun yung kanyang paniniwala. ゲームやってても死んでもねリプレイしたらすぐ生き返るので Bakit? 死んでもまたすぐ大丈夫だと思う。 Kasi naisip ng batang yon, nakagaya ng game, na pagka siya ay namatay, pwede pa rin ulit siya na ma-resurrect o mabuhay na magmuli. Basta i-refresh lang niya, start lang ulit niya yung power ng kanyang game. だから日本ではですね今ねもう本当に理由のない殺人事件が多いです。 That's why in Japan now, parang walang reason, pero napakaraming mga murder case na nangyayari sa Japan. 今日はなんか暑すぎるのでイライラして人を殺してしまった。 So dahil marami, halimbawa, napakainit ng panahon, so na-irritate yung tao, so dahil sa irritasyon na yon, doon na-effect, pumapatay siya ng tao. ね見ているものに人が影響されて心が作られている。 Dahil yung puso ng tao, na-influence siya ng mga bagay-bagay kung ano yung kanyang nakikita. 前面白いホームページ見たんですけど、 So meron akong nakitang isang homepage, ね、犬と飼い主を並べてたくさんの、ね、ケースを並べて顔がすごい似てるんですね飼ってる犬と飼ってる主人と犬が。 so makikita natin yung aso at saka yung may-ari ng aso, pinakita yung mga picture, halos nagkakasimilar. May similarity yung kanilang mga mukha. やっぱり犬もね主人を愛し主人も犬を愛してるだんだん顔似てくるんですよ。 Dahil yung aso, minamahal niya yung nag-aalaga sa kanya, yung nag-aalaga doon sa aso, minamahal niya sa unti-unti yung kanilang mukha nagkakaroon ng similarity. で私たちはねやっぱりね弟子は師匠を見てると師匠に似ていくし子供は親を見ているとやっぱり子供は親に似ていきます。 So titignan po natin to, nangyayari to sa ating buhay. Dahil tayo yung anak, pagka lagi niya tinitignan yung kanyang magulang, in effect yung kanyang mukha, halos nagiging kamukha din niya. Ganon din po yung mga estudyante, pag lagi niya tinitignan yung kanyang guro, unti-unti nagkakaroon din siya ng similarity doon sa lagi niyang tinitignan. だから私たちが毎日毎日、ね、鏡のように主を見ているならば私たち主に似たものに変えられている So that's why pag tayo din po as a Christian, pag araw-araw, tinitignan din at kagaya ng salamin ang ating Panginoon. So unti-unti, we will become like Christ. 主の似姿になる、主の姿に似るというのは別にひげが生えてくるとかね、なんかそういうようなことではありません。ね、それは人格、キャラクターがイエス様に似るということです。 So yung to be like Christ dito is hindi po yung ibig sabihin na magkakaroon ka ng balbas, magkaroon ka ng mahabang buhok gaya ni Cristo sa drawing. Hindi po ganon. Ito po yung magiging struktura o yung magiging karakter ng ating Panginoon. Yun po yung mapapasa atin. ガラテヤのね、この5章の22、23では有名な御霊の実というのが9つありますが、これはイエス様が持っていたキャラクターです。
ito po yung spirit, yung fruit ng spirit na nasulat sa Galatians 5:22. Ito po yung character na sinasabi ko na dapat maging sa atin kapag tayo unti-unti nahuhugis. ちょっとこれを一緒にみんなで読みましょ So sabay-sabay po natin basahin yung う。ワン、ツ talata ー、 ito. スリー。御霊の上は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、 patience, 誠実、 kindness, 柔和、自制。 goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. ここの中で9つ全部持っている人は手を挙げてください。 So sa lahat ng prutas ng spirit, lahat ba ito meron tayo? じゃあ8個持ってる人。 So yung walo lang. Hindi siya. 7個。 So 7. なかなかいないですよね、やっぱりね。これね、イエス様しかね、全部完璧には持ってません。 So tayo, siguro perfect wala tayo, pero ang ating Panginoong Yesus, perfect sa Kanya lahat yung prutas na ito. だけど毎日毎日イエス様の言葉を読んでイエス様はどんな人だったのかどんなことを考えているのかでいつもイエス様のことを見ている人はだんだんイエス様に似たものへと変えられ But て although this gift is not in us, but in every day, habang tinitignan natin yung ating Panginoong Yesus, unti-unti yung struktura niya o yung kanyang prutas na unti-unti rin pong mapapasa atin. 私たち教会の使命はイエス様に似たものへと人々を作り変えることです。 So our calling as a church is ang mga tao mananampalataya na nakasama natin dapat maging kagaya ni Kristo. だから教会の一番の仕事は宣教して人々を救うことですけれども宣教というのは救うだけでは終わりません。今度救われた人をイエス・キリストの弟子にすることが宣教です。 So yung mission o pinaka-target ng mission is para ma-save yung mga unsaved pa na tao. Pero hindi po doon natatapos. After silang ma-save, kailangan madala natin sila na sila mismo ay unti-unti na maging kagaya din ng ating Panginoong Yesus. だからね、私たちワンツーワンだけで終わるだけではないですね。スモールグループをやり、ね、ビクトリーウィーケンドをやり、ね、いろんなことを通してキリストに似たものへと変えていくことが使命ですから、ね、キリストに愛、もう完全にキリストになりましたっていう人はやめてもいいですけれども、弟子訓練は一生続きますね。 So this is the reason why we will not stop doon sa ating one-to-one lang. Then after ng one-to-one, meron pa tayong mga prosesong ginagawa ng purpose doon para yung taong yun ay maging kagaya rin ni Kristo. Dahil hindi po tayo titigil sa isang lugar hanggat hindi po natin na-reach yung goal na tayo maging kagaya ng ating Panginoon. 私たち PJC の大切にしていることは一人一人がイエス・キリストに似たものへと変えられる。 So this is the main important calling o purpose na dapat gawin natin bilang isang mananampalataya na yung bawat isa na madala natin sa Kanya is maging kagaya rin ng ating Panginoon Jesus. じゃあ4番目、これは日本とフィリピンの架け橋になるというビジョンの中での、ね、私たちの4番目のコーリングですけども、 So this is the number 4 calling. それは教会が、ね、一人一人を奉仕者へと育てるということですね。 So number 4 is yung ministry. Our calling as a church, ね、we make all our members to be a minister ということですね。じゃあいつも読むところですけども、ここを一緒にまた読みましょう。マタイの25章の21節。 So basahin po natin ang Matthew 85 to 21. 1、2、3。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せる。主人の喜びを共に喜びます。クリスチャンはですね、時々ですね、神様ね、もうすごく礼拝してますね。そして、私もう毎日聖書を読んでます。もう毎日神様の愛に満たされてますっていう、そういうふうにね、証しする人がいますけど。 So normally po, meron laging tao ng simbahan, meron nagte-testify na sinasabi niya, ako ay punong puspos ng Espiritu Santo. Puspos ako ng papuri ng Diyos at saka puspos ng pasasalamat. それだけではね、バランスが悪いんですよ。 But hindi po yun masasabi natin na yung balance ay nakaugba. Meron pong ang kanyang sinasabing unbalance. 自分が成長することばかりを求めるんではなくて、同時に他の人たちを本当に励まし、愛し、他の人たちに仕える。そちらの方もやはり私たちは成長していかなければなりません。 Dahil sinasabing unbalance dito is yung mananampalataya yun, although siya ay punong-puno, dapat yung kanyang kapunuan ay may bahagi rin niya ito sa ibang mananampalataya, hindi mananampalataya, para yung kanyang nararanasan is maranasan din po ng kanyang mga kasamahan. 神様は一人一人に賜物と証明を与えています。 Dahil ang ating Panginoong Diyos ay binigay yung calling
o yung sinasabing gift sa bawat isang mananampalataya. だけど時々ですね、勘違いしているクリスチャンがいて、自分の賜物と証明は何だろう、この賜物を使って自分が、豊かな人生を送りたいと思ってるんですけども、その賜物を使って人々を助ける、人々に使えるということを忘れてしまっている。 However, may mga tao na naisip nila na kailangan nila yung gift, so pinag-pray nila, ano ba yung gift na may bigay mo sa akin at magamit ko ito para sa sariling kapakanan. Ngunit hindi po ganun ang plano ng Panginoong Diyos. Dahil ang gift na ibinigay niya sa atin is para magamit natin ito, para mapalakas din natin, kumabahagian din yung bawat isa manapalakahalubilo natin. 私たちに賜物と証明が与えられているのは、他の人たちに仕え、私たちが忠実なしもべとなるため。 So the purpose why God gave us yung gift at saka yung calling para tayo maging isang tapat na servant na maibahagi rin natin sa ibang matulungan natin yung ibang manampalataya. この世で幸せに生きる、ための条件というものがいくつかあります。 Dahil may ilang mga kondisyon dito sa liputan para tayo ay mabuhay. これある、精神学者の人が言ってるんですけど、例えばね、幸せな結婚。 Merong Bible scholar na sabi na nakalagay doon is the happy marriage. もしくは、健康 Or yung health. そのような中で言っている一つのことが、その人に与えられた天職に出会うことですね。ライフワーク。 So, doon sa taong yun, bago niya maranasan yung ganung bagay, is matatanggap niya yung sinasabi nating life work o yung trabaho natin sa buhay. 自分の一生をかけて喜んで満足してできる仕事に出会った人は幸せだとその人言う。 Dahil may sinasabi na yung tao na kung saan ginagamit niya o nasiyahan siya sa trabaho binigay sa kanya o yung life work na naibigay sa kanya, yun yung tao na magkakaroon ng satisfaction sa kanyang buhay. だけどですね、多くの人たちが自分のライフワークもしくはコーリングをよく分かりません。 However, maraming tao na hindi naiintindihan kung yung ano ang calling o yung life work na ibinigay sa kanila ng Diyos. しかしクリスチャンは明確です。 But for the Christian, it is clear. それは何かというと、先週話した私たちの人生の目的というのは何のために生きているか。それは神様を愛し、人を愛し、そのために人々を救いに導く。そのために私たちは生かされています。 Dahil last week, diniscuss na po natin dito, ano ba yung purpose kung bakit tayo nabubuhay bilang Kristyano? Ang purpose po noon, una sa lahat is, mahalin natin yung Diyos, mahalin natin ating kapwa-tao, then, iligtas natin yung ibang tao. Ibig sabihin yung live to mission. そして私たちのライフワークというのは、じゃあ神を愛し、人を愛し、宣教するために何をして生きていくのか。それが今日語っている、先ほどから言っている5つの交流、礼拝し、交わり、成熟し、奉仕をし、宣教する、この5つがクリスチャンに与えられている本当の天職、ライフワークですね。 So, ano ba yung sinasabing life work para sa atin? So, maintindihan na natin yung life work na sinasabi na sa atin. Ito po yung 5 na nabanggit ko na calling na dapat is gawin natin sa bawat isa sa atin. 神様が喜ぶ忠実なしもべというのは、この神に与えられたライフワーク、天職に忠実に使える人です。 So, ito yung sinasabi na ano ba makapagbibigay ng kagalakan sa Panginoon para doon sa kanyang mga alipin. Iyong magampanan ng alipin, ang life work, tunay at tapat, yun po yung makapagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon Diyos. だから仕事というのは、富士通店に勤めたとしても、STT だっけに勤めたとしても、仕事は、いろいろな仕事があります。 Dahil pag sinabi natin trabaho lang, halimbawa, Fujitsu 10 sa STT, may iba't ibang mga trabaho na itinigay sa bawat isa sa kanila doon. 私も牧師っていう仕事もあれば、ある人は、道路工事だったり、ある人は掃除婦かもしれません。だけれども、仕事というのはどのような仕事だったとしても、私たちが心から忠実に神様に仕えて、この5つの私たちに与えられた使命、どんなところでも神を礼拝し、神様を紹介し、人々と交わり、そして本当に神に成熟し、そして本当に人々に仕えて神様を伝えていくなら、どのような職場でもどのような仕事をしていたとしても、その人にとって最高の天職です。
Dahil yung sinasabi nating trabaho, kahit si Pastor Shin bilang pastor, isang manggagawa sa construction, iba't ibang trabaho, kung anong trabaho may bibigay sa'yo, yun lang ang dapat mo nagagawa. Pero yung life work na sinasabi na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ito po yung calling na magagamit natin na kahit saan man tayo magpunta, anumang circumstance ating kinakarap, dapat nandun lagi yung papuri at pagsamba, may bahagi natin yung ating pananampalataya sa iba, madala natin yung iba na yun sa Diyos, at maibahagi natin yung kaligtasan. Yun po yung 5 na calling na sinasabi ka na dapat nating magampanan para tayo maging tapat o yung faithful na binigyan ng life na poor. 最近祈り会、水曜日の祈り会にシェリーさんというアメリカ人の女性が来てるんですけども、シェリー。So every Wednesday po kasi meron kaming prayer meeting na meron pong Americans na galing sa Amerika na umate na pangalan ni Cherry. 旦那さんはもう50かな60かな過ぎててこちらの聖書学校に入りに来てます。 So meron ditong kanyang asawa is mga 50 to 60 years old na dito sa manufacturing na nagtatrabaho. ね、そしてhindi po manufacturing, Seisho Bible School. バイブルセミナーして、 Bible Seminary. 旦那さんが初めてね祈り会に来てくれたことあったんですよね。 So first time umattend po sila ng prayer meeting kasama yung kanyang そしてそ asawa. の旦那さんが僕ね自己紹介してくれて彼が言ったのね、僕アメリカではねコンストラクションワーカーでした、ね、っていう自信持って言うんですよ。 So siya, nung pinakilala sa akin, siyempre, i-introduce ko yung aking sarili, din siya sinasabi niya na sa Amerika, yung construction is parang napaka-arap. ね、フィリピンではね、コンストラクションワーカーって言ったらちょっとなんか低い仕事のような、みんなにね尊敬されないような仕 Dahil 事 he is really confident na pinagyayabang niya na siya ay construction worker sa Amerika. Pero, alam naman natin sa Pilipinas, pag sinabi mo construction worker, is parang napakababa na uli ng trabaho. だけどシェリーさんはね彼はいつもねその屋根を作る仕事をやってたんですけど、本当に伝道熱心でいつもね人々を救いに導いて伝道熱心で、それで、ね、ついに仕事を辞めて、ね、伝道者になるために聖書学校来たんだと言ってました。 Pero siya, although nagtatrabaho sa construction worker, kahit gumagawa siya ng mga bubong, lagi nandun sa kanyang puso pagiging missionary. Kahit siya nagtatrabaho, ano man ang kanyang ginagawa sa kanyang pinagtatrabawan, na ililigtas niya yung iba hanggang sa dumating ang araw na tumigil sa pagtatrabaho at nag-aral siya bilang missionary. だから彼は、ね、コンストラクションワーカーとして働いていたけれども、彼の天職は神様に仕えて伝道することですね。伝道者が彼の天職です。 So this guy, although sabihin na natin na ang kanyang life work is maging isang construction worker, pero on the other hand, yung calling na ibinigay sa kanya ng Diyos is yung pagmimisyon. ね、パウロはテントメーカーでした。 So si Paulo, isipin natin, he is also a tent maker. テントを作りながら世界中に行って伝道してたんです。 So si Paulo, habang siya gumagawa ng tent, umiikot sa buong mundo para magmisyon. ね、私たちが本当に神から与えられた天職に生きるなら、どんな仕事をしててもどんな暮らしをしてても構いません。それはあなたに与えられた天職ですね。 So tayo din po ganun, ano man yung life work o trabaho binigay sa atin ng Diyos, pwede natin gawing daan upang ating serbisyo sa Diyos ay may bahagi natin saan man tayo naroon. そこで神に栄光を捧げることを神様に願う。 Then habang ginagawa natin yung bagay na yun, mabibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. 私たち PJC の、ね、大切にしたいことは、一人一人の賜物と証明を発見して、それを神の国のために用いていくこと。 So ganoon din po yung napakahalaga. Gusto kong pahalagahan natin dito sa PJC na malaman ang bawat isa kung ano ang calling na nasa kanya, ano ba yung gift na ibinigay sa kanya, magagamit niya ito upang yung kanyang trabaho, obligasyon binigay sa Diyos ay magampanan. じゃあ最後、ねこれが最後ですけども、 So last, 私たちの最後のコーリングは、ね、証明は宣教ですね。 our last calling is yung mission. 一人一人に当てはめるなら、それはキリストの証人として生きるというこ So と if です。 we will apply sa ating individual, ito tayo'y maging witness ng ating Panginoong Jesus. じゃあ有名な大宣教命令、グレートコミッションを読んでみましょ So う。 basahin natin yung famous na Great Commission. マタイ28の19、20。 Matthew 28 and 19-20. じゃあ、1、2、3。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子とし、そして父子聖霊の皆によってバプテスマをさし、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちは教会に来て救われたなら、今度教会から出て行って救いに行くべきです。 Dahil kung tayo ay dumating sa church at tayo naligtas, dapat tayo aalis ng church. Hahayo tayo upang dala natin kaligtasan na maibahagi naman sa こ iba. の命令はですね、牧師とか宣教師だけがやりなさいと言ってるわけじゃないです。 So this Great Commission is not only for the pastor or the missionary, hindi lang po para sa kanila. 誰もが宣教師として生きなさいというのがイエス様の命令です。 Dahil ang commandment ng ating Panginoong Diyos ay lahat dapat tayong mananampalataya ay maging isang misyonaryo. 宣教、ね、ミッションというのはね、ラテン語のミッシオという言葉から来ている。 So in the Latino word, lumalabas po na rin natin yung pangalang mission. ね、それはね、派遣するという意味です。 Yung mission, 派遣っていうのは、そうですね、宣伝。 so pag sinabi mo kasi mission, ito po yung to send or to dispatch. ね、私たちは神様からこの地上に派遣されている宣教師です。 Dahil tayo po ay dinispatch din ng Diyos mula sa langit para maging isang misyonaryo. ね、特に私たちクリスチャンというのは、ね、自分の周り、隣人にも宣教しますけれども、国々に出て行きなさいとイエス様は何度も強調しています。 Especially, several times sinabi na ating Panginoong Jesus na, of course, tayo magmi-mission doon sa ating mga kapitbahay. But, isa niyang mission is yung pumunta tayo sa ibang lugar, ibang bansa, para ibahagi ang kanyang salita. 忠実なクリスチャンだったら、やっぱり忠実にイエス様の言葉通りに私たちは従わなければなりません。 Because if we are a faithful Christian, of course, tayo dapat ay maging faithful din kung ano yung sinabi sa atin ng Panginoong Jesus. だけどね、私たち一人一人が全世界190カ国以上にね、出かけて全ての国に伝道するわけにはいきません。 However, it's impossible for us na 190 country puntahan natin para tayo mag-missionary. Parang imposible po sa atin yun. 少なくともこの御言葉を、ね、行うためには少なくとも自分の国ともう一つの国、私たちは、ね、祈りのためにもう一つの国をターゲットに持つため But as much as possible for us, at least, meron tayong isang target. Let us pray na meron dapat ay isang bansa na mapuntahan para sa pagmimisyon. で私たち PJC はこの教会の中に2つの国をもうすでに持っています。 Because in our PJC church, it's already 2 country ang napapaloob. ここの中で私たちがお互いに理解し合ったり、お互いに励まし合ったり、祈り合うときにもうすでに2つの国に橋を架けているんです、ね。 Dahil during the time na tayo nagpapalakasan, tayo nagbabahagian ng bawat isa, dalawang bansa po ang nire-represent natin dito sa ating simbahan. 小さな教会ですけれども、日本とフィリピンという国に橋を架ける役割を持っています。 Although our church is small, but our obligation o yung pinaka-responsibilidad natin is napakalaki para maging representative ng dalawang bansa. まあ、知れば知るほどね、日本人とフィリピン人は理解することが難しい。 But of course, 一致することが難しい。 the more na pinag-aaralan natin, the more na gustuhin man natin mapalapit yung dalawang bansa, napakahirap din, maraming mga konflikt ng mga bagay tayo matututunan. ね、日本人はね、フィリピン人のことはね、もう怠け者だとかって言います。 Dahil sinasabi ng mga Hapon, para sa mga Pilipino ay parang mga tamad. だけどね、フィリピン人からしたら日本人は仕事ばっかりしてロボットみたい。 However, yung mga Pilipino naman, pag sinabi naman nila against sa mga Hapon, na parang mga robot na ayaw tumigil sa pagtatrabaho. ね、もうフィリピン人は自分がエンジョイするために仕事しますけど、日本人はもうね、仕事するために仕事してますけど、仕事をするのが人生ですよね。 Dahil yung mga Pilipino, ang kanilang kaisipan, kaya tayo nasisiyahan, tayo nagtatrabaho para tayo masiyahan at masuportahan ang ating buhay. Pero sa mga Hapon iba, ang kanilang kaisipan, sila'y nabubuhay para sila'y magtrabaho na magtrabaho. ね、もうそして日本人からしたらフィリピン人はもう家族がいっぱい、もう大変、ね、だけどフィリピン人からしたら日本人はね、いつも一人孤独、ね、 So, meron dalawang viewpoints na tinitignan. Pag tinignan naman ng Hapon, yung kalagayan ng Pilipino, napakahirap nila. Isang pamilya, napakaraming miyembro sa isang pamilya. Kung ang Pilipino naman, titignan naman nila ng Hapon, nakakaawa yung mga Hapon kasi lagi silang nag-iisa, lagi silang walang kasama. ね、地図で見たら日本とフィリピンはすごい近い、ね、もう飛行機でも3時間ちょっとで着けるのに、
もうかなり、ね、私たちの文化かなりね遠い近く Kung ね titignan natin 違います sa mapa, yung distansya ng Pilipinas sa kanang Japan, napakalapit. Dahil 3 hours lang, mararating na natin yung dalawang bansa ngayon magkabalikan. Pero, yung ating kultura ay napakalayo at totally na magkakaiba. しかし私たちはここで2つの、ね、国、ね、一緒に礼拝してるこれだけでも奇跡です However, it's a miracle. Kung titignan natin dito sa ating simbahan na yung dalawang bansa ay nagkakasama ngayon at sama-samang pumupuri. ね、私たちが本当にもし家族のようになったとしたら2つの国の隔ての壁をそれは取り除くことになります Dahil if we really become a family of God, yung divider, sabihin natin, wall of partition ng dalawang bansa ay totally mawawala at tayo magiging isang pamilya. 皆さん世界中にねいくつ教会があるか知ってますか Alam ba natin worldwide kung ilan? Sino nakakaalam kung ilan ang church sa buong sanlibutan? ね、私は知りません Hindi ko rin alam yun. 多分たくさん So marahil, napakarami. 数えられないぐらいあると思い Hindi ますけど natin も mabibilang. However, だけど日本とフィリピンのために、ね、これを目標にして祈っている教会というのはほとんどね、おそらく 2,3 個ですね、このフィリピンにある教会ぐらいだと思います however, out of total na simbahan sa buong sanlibutan, marahil dalawa lang yung simbahan na gumagawa ng ganitong pamamaraan na merong tunay na puso para pagbuuin yung dalawang bansa ng Pilipinas. Ito po yung ating church at saka yung isa doon sa この PJC のユニークさというのは、ね、フィリピンと日本のために祝福を祈り、お互いが愛し合い、お互いが理解し合うために祈っている、そのような教会はもう全世界探してもそんなにはないっていうことです。 yung pinaka-unique na bagay o bahagi ng ating church na yung PJC, ito po yung ginagawa natin na tayo nagpapanalangin sa bawat isa. Nagtutulungan sa bawat isa na tayo tumatayo sa gitna ng dalawang bansa. Alam ko na walang ibang church na gumagawa ng ginagawa natin ngayon. だから PJC のここにある存在の目的は、ね、フィリピンと日本を祝福し、そしてフィリピン人と日本人に福音を届けるために私たちは今ここにいます。 So that's why we are here, the pinaka-main goal natin is para tayo manalangin na magkaroon ng blessing, ma-bless yung dalawang bansa, ma-bless ang Japan at ma-bless din ang Pilipinas. Yun po yung pinaka-main goal ng ating bakit nag-i-exist tayo sa PJC. まあ、フィリピンこの PJC がここにある限りですね、あり続ける限り私たちは、ね、フィリピンと日本のために宣教したいと思います。 But as long as the PJC is existing, so patuloy po natin na papanalaginan o patuloy po natin papanalangin ang Pilipinas at tayo magsiserve as a bridge between God and the Philippines. じゃあどうぞ皆さんお立ちください。祈りましょう。 Okay, tayo po'y tumayong lahat, tayo po'y manalangin. ぜひ今日ですね、家に帰ってもこの紙はずっと取っておいてなくさないようにして、私たちの教会が何のために存在し、ゴールはどこにあるのか、そして何を築こうとしているのか、このことをいつも覚えてほ So しいと思い hindi ま ko す。 na iuwi po natin yung mga pamphlet na ito, pati yung message at pag-aralan natin bakit nag-i-exist tayo sa lugar na ito, ano mga dapat natin gawin, ano ba yung mga nararapat na sa araw-araw ay ating gawin para mapagtagumpayan at malaman natin kung ano ang pinaka-purpose kung bakit tayo nag-i-exist bilang isang simbahan. はい、じゃあ祈りましょう。 Tayo po'y mananalangin. 大聖天のお父様、 Minamahal namin 今 Diyos. 日はPJC が何のために存在し、またどのようなビジョンを持ち、また私たちがどのようにそれを築き上げていくのかについて話をしました。 So kami tunay nagpapasalamat sa araw na ito, pinag-aaralan po namin ng Diyos. So PJC, bakit po kami narito? Ano ba yung mga calling, ano pang mga dapat namin gawin? Ano yung mga bagay-bagay na pinakailangan namin gawin bilang isang simbahan? 私たちには生きる目的があります。 So meron po laging purpose, bakit po kami nabubuhay? それは神様にあらゆる全てのことを通して栄光を捧げることです。 Ang pinaka-goal namin is mabigyan ikaw ng kaluwalhatian o Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na aming kakarapin sa buhay. そのために私たちをあらゆるところで、あらゆることで用いてください。 Dalangin namin na, Lord, use us para sa iba't ibang mga bagay, sa iba't ibang mga lugar para magampanan namin. そして私たちが本当に真の礼拝者、本当に神の家族となっていきます。 Then nawa, tulungan nyo kami na kami maging isang tunay na worshiper, maging tunay nga po na maging isang kapamilya ng Diyos. そして私たち一人一人をあなたの宣教師として
国々に人々に使わせてください。 And Lord, use us and send us, Lord God, ang bawat sa amin para mag-iisang mga misyonero na iyong kaharian. 特にこの PJC は日本とフィリピンのために祈る教会です。 And especially, itong church na ito, it is a prayer church between Lord God ng Japanese at saka ng mga Pilipino. まずは私たちから本当に日本人、フィリピン人同士が本当に理解し合い、愛し合い、一致していくことができます。 Then tulungan nyo rin kami na raw maintindihan namin, maunawaan ng bawat isa sa amin, maging ang mga Japanese, ganun din yung mga Pilipino, kung anong tunay na kahulugan, yung panukala na binigay niyo sa amin buhay. ぜひ今ここにいる日本人の人は今フィリピンを祝福しますと祈ってください。そしてフィリピン人の人は日本を祝福しますと祈ってください。 So, hinihiling ko rin dito na nawa bawat isang hapon, pag-pray natin yung blessing para ma-bless ang mga Pilipino. Tayo din po mga Pilipino, let us pray so that the Japanese or even yung Japan mismo is ma-bless din. 主よ、私たちは日本を祝福します。 Ngayon po, Diyos, tunay nga po, pinagpapala namin ang mga Japanese. 私たちはフィリピンを祝福します。 Pinagpapala din po, speak blessing for the Filipinos. どうかフィリピンが経済的にも豊かになり、人々の生活も豊かになり、何より本当に信仰が豊かになって神の栄光を表す国となります。 Then we pray, Lord, na nawa ang mga Pilipino, economically, sila makarecover, maging mayaman, sila'y sumagana sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. 主よ、また私たちは日本のために祈ります。 The Lord, we pray for the Japanese. 日本の教会をまずは祝福してください。 So first, Lord God, please bless the churches in Japan. 日本のクリスチャンを祝福し、力を与えてください。 Bless also the Christians in Japan and give them strength, Lord. そしてあなたの大きなリバイバル、たくさんの魂の救いが日本にやってきます。 Then Lord, we pray that the revival will happen in Japan at maraming mga Japanese ang maligtas. 主よ、この教会の中からもどうか本当に宣教師たちが起こり、牧師たちが起こっていきますように。 Then dalangin namin na nawa sa mga miyembro na narito, maging mga pastor, tulungan nyo na may padala upang kami mag-mission sa lugar ninyong papupuntahan. フィリピン、日本を越えて国々に私たちを届かせてください。 Lord, our pastor, send us na marating namin yung lugar sa Japan, sa Philippines, kung saan mo kami nais padala. またそれぞれのいるところ、学校、仕事場、家庭、育児の中で神様の栄光を表していくことができるように強めてください。 And Lord, help us kung saan kami naroon, maging sa bahay, sa trabaho, mag sa eskwela, ano pa ang bagay aming ginawa ng nawa, ikaw ay maluwalhati at mapuli sa lahat ng aming mga ginagawa. どんなところでも真の礼拝者として神様を賛美し、礼拝し、感謝し、生きていくことができます。 Help us, make us, Lord God, wherever we go, whatever the circumstances we have, nawa kayo maging tunay na worshiper. Sa lahat ng bagay na ito sa aming gagawin, ikaw lagi mapuli at paluwalhati. 聖霊様を私たちの真ん中にお迎えします。 Lord, we acknowledge the presence of the Holy Spirit in the midst of us right now. 私たちがゴールに届くまで、聖霊様どうぞ私たちを導いてください。 Holy Spirit, lead us until we reach the place or the goal kung saan nyo kami dapat ipapadala. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 It's our prayer to you, Lord, in Jesus' name. アメン。じゃあ、God bless you.